So, nata karon sa atong nga teaching dinhi no nga Operation Footstool ang atong gyapon nga pagkatun-an nga kanang sa ginatawag nga tumbanan sa imong mga tiil no, sa atong nga pagtuon. Sige sa atong nga pagsugod mga pray sa ta. Isa ka butang nga check sa atong kagalingon, setting ourselves nga nata kita kung na something to confess no kung nga as needed. Tapos pasalamat sa Ginoo, yielded to God Holy Spirit. Kung pagkahuman na igaboy sa atong prayer. Sige, let's pray. Sa imo bulaan nga man, salamat Ginoo sa pagtigom nimo sa mga dinhi. By it's an everyone's decision Ginoo of keeping on, moving on to be like Christ. Nga tanan sa imong grasya sa imong pamagi. Mga Father nga nag-ampo kami sa teaching ministry kag confirmation ka Holy Spirit sa mga kamatuoran of having truth Ginoo in our heart sa ginatawag nga right lobe of mentality. Kag of giving us Ginoo nga ginatawag nga spiritual understanding sa imong mga pulong. Gani tanan ginadangop sa imo sa imong pamagi at tanan sa imong ginasalig pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. So, Operation Footstool. Oh, dali lang sa Okay, Operation Footstool. So kaning mga pasabot sang Operation Footstool no, tumbanan sa imong mga tiil. Pas karon sa Psalms 110 verse 1. Si Jehovah miingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akon tuong kamot hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. But pasabot nga ning sa pag-conquer sa isa ka kaaway no, ginatapakan na sa iyang tiil no. Para sa karon nadayon sa panguna-una kay David o kay Goliath no. Pagkadakuan ni Goliath tapos gamay kay si David kay bata pa gud si David namot pilang edad ni David no. Nga mo na tumbanan sa iyang tiil tumbanan sa iyang tiil si Goliath no. Pero siyempre sa tuwa lahi man ron nga kumbaga pa kung maperdi nimo ang kaaway natumba siya ayaw kumpiyansa okay natumba na pero mukuan pa na ba balos pa na siya ana pero sa ila mao na ilang pamagi siyempre sigurado jud nga perdi na jud ang ginatawag nga kaaway. So kining ginatawag nga pagtumban sa mga tiil usa na siya ka pamagi sa mga pamulong nga sa Dios nun nga strategy natawag nga strategic victory no, sa kay Jesus Christ. Kumaga pa naadyo siya sa upper part no nga sa nga pamaagi nga sa kadaugan. Og sa ginatawag nga tactical victory pod. Kang ato ang kadaugan mao ning ginatawag pod nga tactical victory. Sa tuwa pa sa tactical movement naton sa pakig-away no. Magamit nimo ang mga trainings nga imong kung ang imong na undergo o kung na imong natun-an. Sa to pa kung wala kay kahibalo jud sa ginatawag mga tactical movement. Perdi jud ka sa imong kaway. Pas ko na sa sinundalo, no? So physical fitness tapos mga mentality nila, no? Kung unsa mga strategy nila sa pakig-away nga sa pagkuman sina ang iyang mga sinakpan, mga private din na unsa ba kabalo dan isa silang movement sa isa lang ka command kumbaga pa murag password po siya kung unsa mga pamaagi nga sa ilang command sa ilang mga opisyalis nga pag initiate nila ni ana kung unsa ang command kabalo dan sa silang movement di nila mo katag kumbaga pa paras pod kay Alexander the Great no, nga gingamit niya ang Queen Greek nga pamulong kay sa iyang mga sinakpan nga nagkalaylay nga mga nasod, siyempre laylay po nga mga lingwahe. So nagkatibulaag sa pagkumad nila nga sa Griego nga pamulong, sa Greek nga pamulong. So gitrain jud niya ang iyang mga kasoldaduhan sa usa ka pamulong nga common Greek o kung masulti na ito mga Hellenistic Greek ana, common Greek, Koine Greek ana.
ng mga pamulong. Nga sa pagkuman lang ni ana, specifically, kabalo din sila sa ilang mga bumit. So, di sila masadaag. So, mo nang ginatawag nga tactical victory sa ato apod sa ginatawag nato nga angelic conflict. Kay angelic conflict nga si Satan nagapakigbatog tud sa Dios nga ang iyang paghukom dili jud tinuod. Bisan sa karong nga panahon, bisan unsaon niya nga pamaagi sa Christian way of life. Bisan pa gani sa mga Israelites karon, sa mga Hudiyo. Nga kung mahimo pa lang nga bisan pa nga ang karon ang pamaagi karon nga panahon sa mga Christians, pero sa paghilabot nga o kung sa mga paggamit gyapon sa mga Hudiyo, ginagamit gyapon ni Satan nga at least kung kanang mawala ay ng mga Hudiyo, himuon yun na niya. Bisan pa nga ang mga Hudiyo sa karon wala ginsit aside sa Dios ang iyang plano sa mga Hudiyo. Kung halos pa lang himuon niya kay ngano man, kay nagpromisa man ang Dios. Alam mo, Abrahamic covenant kay David nga covenant nga i-preserve niya ang Israelites bisan magkinaon sa hangtod. Dili yun na mawala ang Israelites by blood, dili yun na sila mawala. Amen. Ito siya nga ang mga Israelites karon nga wala nagkatuo nga sa kay Jesus Christ as their Messiah by believing nga si Jesus is God. Tapos siyempre kung ano ang pulong nga Messiah, no? Nga by believing nga si Jesus Christ is God, tapos ibay sa aton mga sala dito sa ibabaw sa cross kay gin-crucify siya. Tapos namatay sa unod og nabandaw si katatlong adlaw ni kahip sa langit og naas tuong kamot sa Dios nga mahan. Pa-impierno man na sila. Pero naagya po ng proteksyon sa Dios dili tungod sa ila kung dili sa iyang promisa. Sa kay Abraham kag sa kay David, no, nga promisa Davidic covenant, no, nga i-preserve yun niya ang Israelites. Sa to pa, kung mawala ang Israelite, wala po ang pagka-Diyos. Kaya di niya matuman ang iyang promises. No? Nga kung sa bagay, nga sa pagkakaroon, ang focus karon sa plano sa Diyos, naa karon sa ato ang mga Christians. No? Sa ato pa, kung magtuo ang mga Israelites, bahin kan Jesus Christ for salvation, mahimo na sila nga Christian. So, same likewise po sa mga Gentiles, para sa ato nga nito kita, nga nahimo kitang Christian. No? So, mahimo kita nga isa, ginatawag nga spiritual body of Christ. Kay lahi man kung ginatawag nga kung mag-rapture na o kumpara sa Old Testament, nga ang believer nga Israelite, believer siya nga Israelite. Kag ang believer nga Gentile, believer siya nga Gentile. Diri sila naga-unite as Christian para sa tuwaron. So, mo na nga ikaw kita karon nga Christian nga sa plano sa Dios dapat naa kita sa ginatawag nga tactical nga ginatawag nga strategy o kun tactical nga pamaagi sa pagdaog sa atuang Kristiyano nga pagkinabuhi. Mag-grow kita increase in the knowledge of the Lord Jesus Christ, no. Kay siyempre sa ginatawag nga nahitabo nga nga si Jesus Christ nga ipedalom sa iyang mga tiil o tawag nga tumbanan sa imong mga tiil sa angelic conflict sa second coming ni Jesus Christ. Dira hulog na jud ang ginatawag nga sa limitations ni Satan kag sa mga fallen angels sa second coming ni Jesus Christ. Kaya nga naman, kay hagbong naman na sila dito sa abyss. Kay walaon naman sila si Satan o ang mga fallen angels diri sa ibabaw sa yuta. Kag siyempre pag-abot sa millennium, wala nang mga si Satan o ang mga fallen angels. Pero ang old sin nature naagyapon sa tao sa millennium. Kay nga naman, kay pag-human sa millennium, naagyapon ang mga tao nga unbelievers nga supak yapon sa pagdumala ni Jesus Christ sa millennium as King of Kings kag Lord
of Lords. Siyempre, buhian dira si Satan sa pila ka madali lang pagkahuman, dito na sila sa lake of fire. So, unang may tabo sa second coming. So, tanong nato ning Matthew 24. Let's see, Matthew 24, verse 27. Kaingon nga ang kilat nagakilab gikan sa sidlangan o makita hangtod sa kasadpan, no? Ingon usab niini ang pagpadayag sa anak sa tabo. Nuna na to nga si Jesus Christ kitawag siya nga Son of God kag Son of Man, no? Nga sa isa ka persona duwa ang kinaiya ni Jesus Christ, nga naa siya kinaiyas sang Dios. Siyempre nagtuon tang napulo ka kinaiyas sang Dios ug naa siya kinaiyas sang tao, no? 5 ka kinaiyas sang tao. Kaya lang ang iyang pagka Son of God, ang kinaiyas sang Dios, wala niya gigamit si Jesus Christ. Ginsit aside niya na. Pero naa na sa iyang kinaiya as a person. So, ang makita lang siya, mao ang pagka-Son of Man. Mao na nga namatay sa sibabaw sa cross. Pero ang pagka-Diyos niya, dili siya namatay. Kaya mag-remain gid siya nga Son of God, Man, hangtod sa hangtod forever, no, si Jesus Christ. Pero sa pagpadayag sa anak sa tao, so ang pagkaanak niya sa tao, ang may abot. Kay bisan asa ang lawas nga patay, dito magatigom ang mga agila. O gilayon sa human ang mga kagulanan niadtong mga adlaw, ang adlaw magangit-ngit o ang bulan dili maghatag sa iyang kahayag, o ang mga bituon mga tagak gikan sa langit, o ang mga kagamhanan sa mga langit magauyog. So, halimbawa para sa verse 28, simpre daghan ang mga matay pagka human sa tribulation nga 7 years. Magabadra og dugo. So daghan ang mga matay, no? Kay i-wipe out man ni Jesus Christ ang mga unbelievers. Mga tama. Nga walaon na din na sa tribulation, kay ang mopasok sa millennium maulang ang mga believers, no? Nga bisan gani si Kwan, ang tawag ni kaning resuscitation, no, gipatay gani gihapon si Moses og si Elijah, no, ang two witnesses. Pero si Moses mao diyan na. Dili to sa resurrection kundi resuscitation. Kay nabanaw siya, kay nibanaw sila tapos gipatay pag-usab. No, sama gyapon na kay Kwan, kay Lazarus, the rich man and Lazarus, nga gibanaw the rich man atong si Lazarus nanday, dili day itong the rich man and Lazarus. Si Lazarus lang. Ang bot na ko ipasabot nga gibanaw siya ni Jesus Christ, pero napatay gyapon sa pag-usab. So, dili to maong pagkabanhaw, kundi resuscitation, kay gipatay gyapon pag-usab si Lazarus. Kay gihambot man sa patyon sa mga religious leaders, o kung masulti nato ang mga Israelites, no? Og kaugmani ang 29, ang adlaw mangngit-ngit. So nadyo kadulom. Niabot ang mga adlaw nga mangngit-ngit, og ang bulan gabi ini siya. Dili magahatag sa iyang kahayag. Kay remember nga ang bulan, ang iyang kahayag gikan ra na sa adlaw, sa sun. Mao nang refleksyon niya na. So naay kangit-ngit jud. Di mo hatag og bulan, kay gabi ini siya. Ang mga bituon mga tagak gikan sa langit, no? So siyempre makita naton kung gabi ang bituon gagmay, no? Kay layo man kay na sila, pila ka light years ang kalayo ni ana. Pero dili na siya mutagak diri sa ibabaw sa kalibutan sa second coming ni Jesus Christ. Kay nga naman, kay kung mutagak ng adlaw, guba ning kalibutan ba? Great White Throne na sa pastor. Dili sa second coming. Sa second coming pa. Sa second coming ning Matthew 24. Kay kung mutagak
ang adlaw ano ang kaning bituon ang stars ang star pagtagak na diri sa earth bungkang ning earth tungod kay ang star mas dako pa sa earth mas dako pang Sa kuan pala siya, the coming of Christ. the coming of Jesus Christ no. Pero wala pa yung paghulog sa adlaw no. Ay kanang di lang siya mga tag-light. Di siya mohatag og light tapos ang mga biton mga tagak mga baga o mga tagak gikan sa langit sa universe ang mga bituon o ang mga kagamhanan sa mga langit mga uyog. So makita nimo ang gahom ni Jesus Christ as the Son of Man sa iyang second coming. Remember kay kauban man kita din na sa rapture. Uban siya pagbaba niya di sa ibaba sa yuta. Ong unya magapakita ang ilhanan sa anak sa tao sa langit. Og unya managbakho ang tanang mga banay sa yuta og makita nila nga muanhi ang anak sa tawo nga mo si Jesus Christ sa ibabaw sa mga panganod sa langit nga adunay gahom og dakong himaya. So makita managbakho ang tanan nga mga banay sa yuta. So maano na ang pagtatag niya sa New Haven, Pastor? Dili pa. Jerusalem, dili pa no. Utapak lang gid siya sa Jerusalem ay sa Mount of Olive. dito lang. Sa Mount of Pero wala Olive. pa changes sa earth. Wala pa. Wala pa changes sa earth. Tapos na ay ginatawag na rin nga managbakho ang tanang mga banay sa yuta kay mga unbelievers kay makita nila ang paghukomnan sa Dios dira kan Jesus Christ kung magapawla jud sila pag-asa lahi nga ikaw nga believer nga Christian na o kung believer ka gikan sa tribulation nga Jewish believer man ka or tinatawag nga Gentile believer naka-assurance nakay kasiguraduhan para sa atoa nga naa kitay destiny nga langit nun jud ka dili ka na i-judge sa imong works for salvation in order to be saved dili na saved ka na because kay nagtuo ka kang Jesus Christ kay siyang object sa salvation si Jesus Christ sa iyang nga work da kita nagasalig og magapadala sa iyang mga manununda uban ang masipang tingog sa budyong ug ilang pagatigumon sa tingob ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin sukat sa usa ka tumoy sa langit hangtod sa usa. Pero kining mga managbagho kanang mga unbelievers wala joy natawag nga assurance. So sa gibasa nato po ganiha nga ang ginatawag nga Operation Footstool lison makailitaw ko no katong sa sa Kanang balik ta tong magbakho, Pastor ba? Pagbilib na siguro sila pero wala na ba sirado na ba? wala na close na Mo gani na. Mo na ilang pagbakho nga ulahi na kaayo. Kasi maraguton sa arka ni Nuwagod nga pasod lami pero wala na sirado. Tamo wala na Mo na siya ang iyahang pagbakho. dira jud. Di ba? Pero kung tanaw nimo no nga kung naa na ganing mga sirkumstansya di na sila mobalin ang ilang una-una mag-repent na. Tapos pag ingon na wala na. Aturang kuan na sirado na. Now, pero kung tanaw nimo nga halimbawa sa imong kaluoy, ngano di luwaso no? Nga dina na ang kuan? Nga dina na ni ang repentance ang tao, ang change of mind niya. Ngano man? Siguro kung ako kay pastor, kung nag-abot naman gud sa punto nga naghatag na ko kuan sa inyo nga deadline unya kay wa man jud mo nang deadline man gud ko. Tama po na. Ana, di ba? Pero ang isa pud ka reason nga nahibaw man ko nako. Gusto sa Dios mutuo ka sa ginatawag nga genuine jud nga pagtuo nga bisan pa dili sa imong expectation kung unsa da imong makita nga mga gahom. Mao na klase nga pagtuo, genuine jud nga pagtuo. Pero may grace period man gud ta, Pastor. O gani, ang diba, kwan. Karon nga point, grace period naman. Tama, ang grace period is the length of time. Pero pag abot na sa limitation ana din na. ngano nga di siya dawaton.
amo na. Siguro kung makita sa Ginoo nga butuohay gyud ka, cover gyud ka sa grace period. Kay ang siguro niya paabton nga maabot ka sa deadline. mao gani nga ang point nga bisan pa nga subong nga wala ka pa nakaabot sa deadline. Dapat yon nga motuohay ka kay gusto sa Dios nga bisan dili sa imo expectation nga unsa nga gahom ang naa din na no, nga maka-amaze sa imo nga kuyaw kaayo. Dapat motuohay gid ka sa ginatawag nga genuine yun nga pagtuo. Halimbawa karon may naisang namatay, halos mamatay na. Unsa ilang ginahimo nga ginatawag nila nga murag inang tactical nga pamaagi nila o kung ginatawag nila nga mga murag strategic. Nila nga plano ana. Manawag na silang mga pastor. Pastor sa Badista, pastor sa Baptist, tanan nga Baptist, tawagon nila naipare, mga pastor sa Mormon, sa Asabada, sa Jehovah's Witnesses. Kay ngano man, kay kumusipyat ang napulo ka mga pastor o kung mga pare o kung mga bishop, nga kung ang isa tama, sipyat ang siyam, nakaigo siya, na isa. Mao nang ilang expectation. So, o kung na ang duang tama, sipyat ang walo, na-save ko kay naay duha. So, mo na ilang ginatawag strategies ang tawhanon nga pamagi, dili kay genuine nga pagtuo, nga kung sa mga dapat motuoy sila for salvation nga at the right time, nga right way jud. Mao jud na. Mao nang sulti ba nga, kung mali ang atong pagtulunan, sila tama, palangit na sila, kita impyerno. Pero kung kita tama, sila mali, impyerno na sila, langit kita. Amo nang assurance ba ang tinud-anay jud. Dili nga pabaling-baling nga dos kuan to murag tinuotong ilahan ato dito. Pagabot-abot dito. Pagbali na po speakers, Sadya lang gyud pastor, simple lang sa requirements. Nga mag-draw lang ka og something ing ana. Unya, porting dugayan nimo, nag-draw ka ing ana, gidugangan pa jud nimo decoration. Porting daghanang palamuti. Nga ang issue lang man dai didto, katong drawing lang yun nga gusto sang drawing. Ang point ko lang doon, nga gihago-hago mo lang imo ang sarili. Nga maluwas ka man lang day gihapon, bisag wala tong drawing kung sa manda pa sa kaili din na. Pa sa kaili. Yun man lang good ang ano sa tao. Kay di naman to kinanglan. Simple lang man di ay. Nga si Christ man lang. Ano man may plus work pa ba? So wala na. Grabe ang ilang hago ba? Ana. Simple ra man day kaayo ang requirements. Kay isa nila wala nila gitagaan og importansya ang object of their faith. Nga sa pagtuo dapat ang object mao tong ang merit, mao dito ang may bili. Mo to'y panigurado pastor. Di na jud. Kay ang points lang man jud, kay ang makakuha ato 10 points man ang perfect lang. So sporting dugayan nimo, naka 10 points mo, gihago man lang nimo imong sarili nga. Pwede man lang dai ka mag 10 points sa simple. Nga kumbaga pa pagtuo lang murag gi asi-asi lang nila kay wala tay hago din na. Ang kana yung makakabot pastor nga luoy kay kang naana ka sa death ba. Sigurado na ka nga luwas na ka. Pag-abot dahil mo din sa judgment, after this judgment man, iba man ang imong buwan, ang imong atuan, dito ang grabe yung mong kagot, pastor. Kaya wali mo na-hit yung points talaga na yung assurance good nga, siguradong luwas ka. Gawna-huna ka nga luwas ka. Pag-abot mo sa imong kamatayon, confident na ka ha, confident ka ha. Pag-abot nimo sa imong kamatayon, kasi judgment daw, impyerno mo dai ka dito jud, pastoran pinakaano jud. Mo nang mga delikado sa mga tao nga religious. Amo na porting pigaduha jud. Di jud ka magtagot ito. Di jud ang mahay nimo. Maka-question ka ba nga ano di ay to ung gimo? Unsa di ito kung nasa? Unsa di ay makayangan naka? Unsa di ay? Mali di ay to. Mali jud. So wala na pagbalik, wala na. Mo nang sulti ba nga ang Christianity dili ni siya tawag nga playing of games nga murag laro lang ba nga Christian. Di ba magtanaw ka sa palibot? Wala man sila hatag kanang focus, attention kanang unsa klase nga pagtagad
bahin sa salvation, wala lang. Pero kung mapa-impyerno, dito na nang kwan, Dito ba? dito nang May lang ang istorya, realization ba? nasulti. Ito. Nasulti nga, na kami din ano nga dili man mo. Wala ra ba ni bawian? Nga sa tinud-an na yun nga kwan, nga pagtuon, ang assurance nimo, ang security nimo, ang imong destiny. Tinud-an na yun. Pero tanawa, kung baga pa, they are claiming sa ilang kaugalingon, Christian sila. By words, Christian. By words lang, Christian. Pero sa ilang pamagi, sa ilang pamatasan, dili. By name lang, ana. Okay. So, sayang. Sayang lang po na. Kung baga pa, kung unsa imong pagtulunan, mo na imong ikinabuhi. Or else, sipyat ang Bible, sipyat ang Ginoo. One right man for a right woman and one right woman for a right man. Pero ba doktrina ba na sa pastor? Oo. May verse good sila. One woman and one ano. Ang pagkakaalam ko lang, yung sabi ni Christ lang na actually, mga gahi manggod magkulong, di ba? Niya sa panahon ni Moises. Gialaw lang ni Moises kay gahi kay mo. Ang divorce. Pero yung origin sana ito, isang ano lang talaga. Di ba yung origin? Ang point ana dra is, those shall not be equally yoked with unbelievers. Yun ba? Those shall not be equally yoked with unbelievers. Mao nang right man kag a right woman. Those shall not be equally yoked. So dapat kung unsa sa imong wife sa babae o kung sa lalaki, daw na shall not be equally yoked. So, dapat kung Christian ka ang right man, right woman, Christian jud ay imong maasawa o kon mabana. Or else, sipyat yun ka sa by choice. Pero, may na kubayan mo isang Christian, ana. Kaya kung di ka magmahay. Pero kung dili, ang imong spiritual life, mo nang problema dra. Okay, so the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. So, ang Lord din is Jehovah, tapos nagsulti siya sa kay Adonai, nga God, nga Lord gihapon, Ginoo gihapon. Dili God, kundi Ginoo gihapon. Kaya ang God, siyempre Elohim. So, kani Adonai. So, sa kabutang sa paggamit nila ni tungod kay nagarespeto sila nga daw siya na take the name of the Lord thy God in vain sa mga pamulong. Kay gikan sa tawag nga tetragrammaton, gikan sa word nga Yahweh, pagkanto sa Jehovah, pero ang point niya na din gyapon nag-iskot sa bahin sa kay Yahweh, kailan dili nang nila kana ilitok tungod kay naay judgment nga may tabo sa ila. Kay Diyos sagrado jud mauna usa ka bahin gintawag po nila nga Adonai. Amo na nga diri nga the Lord says to my Lord Adonai. Nagka-pinpoint din siya kay Jesus Christ, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. So, na-conquer jud ni Adonai o ko ni Jesus Christ ang iyang kaaway. Mao na nga tumbanan niya sa iyang mga tiil ang iyang kaaway. Mao gyapon ni sa Hebrews chapter 1 verse 13. Hebrews chapter 1 verse 13. 1:13. Apan kinsa sa mga manulunda ang iyang gisultihan sa bisan unsang mga panahon, lubingkod ka sa akong tuo hangtod nga igabutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. So wala jud si Jesus, kay Jesus Christ nandun niya gisultian ang pagsulti niya ani. Tungod kay si Jesus Christ naa sa eksakto nga pagtuman sa plano sa Dios nga amahan nga tao. Remember nga si Jesus Christ ay ang pagkatao wala jud say gahom.
kaysa mga anghel nga naay mga gahom. Mao na nga kay Jesus Christ na tunong ang kadaugan sa pagtuman sa mando sa plano sa Dios nga. Marag propesya po siya, pastor, na wala pa na tuan. Oh, Wala pa siya na tuman. kaning Hebrews nahuman na siya tuman. Kaya lang ang prophecy ni ani naagyapon sa Old Testament tapos gituman ni Jesus Christ sa Matthew, Mark, Luke and John sa iyang crucifixion kag Sa sa iyang pagkabanhaw. crucifixion ni. Oh, kag sa iyang pagkabanhaw. Katong sa ano, pastor, anong kalagtangan niya diri sa Genesis chapter 3, yung sabi niya doon sa kuan, sa kang sa, di ba, nakasala na si Adam at si Eva, tapos naghatag na siya og judgment, di ba, niya. Ikaw nga bitin, magkamang ka. Pero sa imong mga sa to, magkakat ka sa tikod sa babae. Sa lalaki. Sa lalaki. Sa ba, seed. no, Seed. sa seed. Sa seed Yung of the meaning woman. niya, seed Anak. of the woman, anak. Oh, of the singular. woman. Oh. Dili ni siya connected ni. Mao na. Dito na sa death niya ni no. Oh, Mao ni kag siyang resurrection. mao na ni mao Kay, ni oh. ang katumanan doon. Oh, kay ang pagpaak sa manog sa halas ang seed of the woman pagka dunuton po niya ang ulo. Mao na siya. Ang ulo jud ang tamakan sang seed of the woman. Oh. Seed na siya singular. Nagapinpoint na siya sa kay Jesus Christ. Na buti pasabot niya na. No? Alam niya na pildi na siya, mo try pa siya. Ang sitwasyon man God, pag crucify kay Jesus Christ, Daog na. pagbay niya sa atong mga sala, gi-crucify siya, tapos nagbay sa atong mga sala. Daog na siya dito, kay nabanhaw siya. Oh, tapos namatay siya, tapos nabanhaw. Oh. Daog na siya dito. Ang God the Father, nasatisfy na pagbayan ni Jesus Christ sa atong mga sala. Tapos namatay siya physically o nabuhi siya 3 days after. Ang God the Father was satisfied. Pastor, Daog na siya dito. Yun siguro, pastor, ang ibig sabihin niya. Oh, Na kahit gidog mo. nanalo pa rin ng Panginoon, pildi na siya dito. Bisan sa in the last days, di ba no, yung pagkakaalam natin na ikukulong siya for 1,000 years, pero nag-attempt pa rin siya. Oh, kagluwas na. No? Sige yun na siya attempt yun. Before sa death ni Christ, sa crucifixion sa cross, Attempt kag gid siya. after, kay nga naman, kay gusto niya i-justify nga tama jud siya si Satan. Na Nga kumbaga pa nga ang judgment sang God the Father dili jud tama. kasi kung titingnan ko talaga siya, tay, dugmok na gud siya, tay. Kung tanaw nimo siya physical ha, kung away, dugmok na siya. Wala na siya Oh, pwede na siya Wala dyan. na siya life, pero di ba, mo paak pag siya, mo attempt pag siya. Ibig sabihin, spiritual yung ano niya, yung understanding diyan. Na kahit victory na sa kang Christ, di ba, amo man na no. Kulong na siya, ano, pero yung attempt pag siya, di ba, pastor, yung hug ang magog in the last, di ba? Nakapatoy last jud nga ano, pero now naman to ang great white throne judgment, di ba no? Dito na magid ang last jud. So, Tama di ba? mano yung ang attempt ni Satan, bisan nga he was judged na nga sa lake of fire, ga-attempt yun na siya, pero medyo na hangtod to the last days. No? Halimbawa, karon sa sikan kami, dito na siya si Satan sa abyss, ana. O, pag-abot sa, nabuhian siya sa millennium, pag human 1,000 years, o, gikabig pa yun niya, nga sa pakig-away pa yun sa Diyos, nga katong mga unbelievers sa millennium, makigbatok pa sa kay Jesus Christ as the King of Kings, kag Lord of Lords. Nga dito ng financing. Dili na siya may kabig 1/3 niya. Aside sa angel niya, sa millennium magkabig pagid siya. Oh, sa mga unbelievers siguro, sa millennium. Oo, kay sa To heaven. against Actually, na ano naman nato ang sa heaven na 1/3 doon, nagpuli naman siya no. Pero dito sa earth pagid ay. Napa din. Oh, amo na mga unbelievers. Halimbawa na sulti ni Paul nga he blinded the minds sa mga unbelievers. Tapos nakalagid si Kristo, personally na ana. So na jud attempt. Just pagid sila nga hindi magbilib. So sitting at the right hand of God the Father. Okay. So sit at my right hand. Bisan man kay David sa Acts chapter 2.
Halimbawa sa Acts chapter 2 verse 34. Sa English ko, sa King James ko. For David is not ascended into the heavens, but he said himself, the Lord said unto my Lord, sit on my right hand. Diba sa Salmo So, mo nagyapon sa gikot pastor? gyapon niya sa verse 1. Pero ang point po din nga si David was not ascended into the heavens. Kay nga naman, kay sa Old Testament, ang mga patay nga mga believers, wala pa man mo adto ay sa langit. Yung nakita ko sa The Bride of Christ, Pastor, parang mabubuhay si David. Doon, according, hindi ko lang siya matuwa. Asa sa Old Testament? Sa millennial. Kasi, Wala problema na. oo, Okay. para siya mag-ano doon Hindi, kay mao ni ay. New Jerusalem. Kay sa second coming ni Jesus Christ, ang tanan nga mga believers sa Old Testament, mabuhi man na sila sa second coming Mag-rule siya, si ni David. Jesus Christ. Kay si Christ, parang mag-ano naman siya sa whole universe, as a whole man universe. Pero yung si David, exclusive lang siya doon sa Israel. Tanaw ta ang kwan. Mayroon siyang hindi ko lang alam kung paano niya gikuan. Sa unsa man. Amo na nga sa mga studies, kwan kita kanang be alert yun sa mga pagtulunan. Kay ang sistema manggod na dapras lang ko na kay sa babae sa Gethsemane sa garden sa Eden. Thou shall not eat. Sulti din na. Tapos sulti pa yun niya, gidungangan niya, thou shall not touch. Mo nang problema. Amo na nga gabantay ta sa mga studies naton. No, hand on hand din na sa pagtanaw. Siyempre dapat na yung teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit. So ang point din nga sa Old Testament kay naaman ni sa the book of Acts. So gina-refer niya sa kay David nga hangtod sa sina nga time sa Acts chapter 2 nga sa pagsulti ni ani, David is not ascended into the heavens. Not ascended? Ano, Pastor? Sa Acts chapter 2 verse 34. Chapter 2 verse 34. 34. Pero ang word diri is not ascended. Kay Dili. si David mismo, wala mo saka sa langit. Ito no? Kay So, si David mismo, wala mo saka sa langit. Apan miingon siya. Ang Ginoo miingon sa akong, di ba sa Salmo na, lingkod sa akong tuo. Kay- Kay himuon kong imong kaaway nga imong tumbanan. Di ba nag-refer to sa kay Jesus Christ? Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. Yun ang sabi. Sa Psalms 110 verse 1. But pasabot nga si David, wala yung nagsaka sa langit. Kaya nga naman, kaya ang mga kalag, mga tumuloo, siyempre dili Christian. Ay tama no, kay Sa ang Old ilang Testament. Old Testament kasi siya. Oh. Hindi pa sa heaven. Naa siya sa Abraham's bosom. Pero today, na siya doon sa langit. Naa sa langit. Kay After sa death ni Christ, ang pagsaka. Bot pasabot nga si David naa siya sa Abraham's bosom kay Israelite man siya, Jew man siya. So naa siya sa Abraham's bosom. Kay siyempre kung Gentile naa siya sa paradise. So sa to pa kay si David is Jewish, tuwa siya sa Abraham's bosom. So ang Abraham's bosom wala na siya sa langit. Kay nakakita pa si the rich man and Lazarus. Pero karon sa rich man and Lazarus, dili na sila magkita. Kay ngano? Kay ang Abraham's bosom gidala na ni Jesus Christ pag-asit niya sa heaven. So ang tanan nga mga believers karon, ang mga believers sa Old Testament tuwa na sa langit, ug ang mga Christians karon pag mamatay dito na pa langit. So di na makita si Lazarus ug ang rich man, dili na makita. So wala gyapon nag-ascend sa heaven. Bakante na siya karong ngayon, Pastor. Bakante na siya. So wala na. Pero si karon kay Jesus Christ. Kay siyempre si Jesus Christ. In the first place, part pa siya sa Old Testament. No? Paras na sa 1 Peter chapter 3 verse 19. 1 Peter chapter 3.
by which also he went and preached unto the spirits in prison. Tapos verse 20, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, its souls, were saved by water. So nag-adto si Jesus Christ. Para sa verse 18, for Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. But which also he, si Jesus Christ, nagasulti sa verse 18, nagkadto dito sa mga prisuhan, sa spirits in prison. So si Jesus Christ, pagpatay sa iya physically, wala pa siya nagdiretso sa langit. 40 days pa pa. 40 days after pa. Bisan pa din sa kwan sa 2 Peter 2:4. 2 Peter 2:4. Nga si Jesus Christ, for if God spared not the angels that sinned. Gani siya, Pastor, gipadayag na lang siya. Kasi during sa death ni Christ, parang walang sinasabi. Pero sinasabi tama. na lang siya sa how many years. After. Parang gin-reveal na lang na ganito pala yung nangyari. Ano yun halimbawa, paano yun nakipag-usap ang Panginoon dun sa mga apostol? Halimbawa karon sa kay Peter, nagasulti si Peter ani kay 1 Peter kag 2 Peter nga nag-adto siya sa Tartaro, no? Sa dito sa mga angels sa Genesis chapter 6 nga nagminyo sa mga asawa sa babae. No? Gisulti nito sa kay Peter pinagi sa Holy Spirit tungod kay ang author sang Bible nga ginabasa nato ron, ang ginatawag sa unang scroll from Genesis to Revelation is the Holy Spirit ang author niya na. So nagapadayon ang Holy Spirit og reveal sa ilaha. Oo. Yun ang nangyari. Ganun, no? Okay, wala man ni kay balo sila. Pras karon kay Di ba wala? Pras na karon sa the book of Genesis. Si Moses ang author. Wala man na si Moses nakato dito sa garden sa Eden. Wala man na sa knowledge niya na. Kagbayan sa kay Adan sa ilang livelihood. Nga gisulat niya ang five books. Pero ang Genesis lang, siyempre wala si Moses din na. Bisan bitaw, Pastor, maano ko, bisan ang teaching ni Pablo. Sa ilang writings, mo siya, mauni ang ano sa Ginoo sa ako. Okay. Kay mauni ang point. Halin sa Old Testament, halimbawa kay Moses, gikan sa Genesis, hangtod sa the book of Revelation, makudot sa man nga kung 96 AD ba siya nasulat o ang ubang nga auto nagasulti nga mga before sa 70 AD ana. May naapay ginatawag nga direct revelation sa Dios. Direct revelation sa Dios. Pero karon wala na direct revelation in general. Wala na. So ang ginabasihan naton ron nga asa ma-acquire nimo nga sa imong Christian way of life, Christian way of living nato, naadyo sa Bible. Pero naagyapon teaching ministry sang Holy Spirit nga sa ato ang spiritual heart. Pero dili direct revelation nga sa una nagasulti ang Dios ana, tapos sa mga damgo pero sa mga apostol, continue sila gihapon siguro na, pero hindi lang siya naisulat, hindi lang siya parang sila na lang personal yung nila. Kasi may mga teaching si Pablo ayon sa sinasabi ng Panginoon sa akin, ganito. Parang mga ganun, no? Kay at the same time sa kay Pablo na i-teach ministry sang Holy Spirit na po direct revelation si Jesus Christ sa iya. Nga pagpila siya 3 years siya sa Saudi Arabia. Sa kuiba, gitudloan siya. Mao na nga si Pablo ang author sa ginatawag Christianity. Sa kay Jesus Christ walay Christianity din na sa Matthew, Mark, Luke andyan. Wala. Mga Jewish na pamaagi sa teaching. So amo nang tanaw nimo ang sequence ba sa timeline, no? Kung magtanaw ka sa timeline sa mga sitwasyon. Kay pasin karon sa ilahan
Halimbawa sa mosaiklo. Ngano isambot ang logic din na ngano nga naa ka sa pagtuman sa mosaiklo nga sa dili ngano nga dili ka mangutana nga ngano nga si Jesus Christ niadto pa to crucify to fulfill the law and the prophets. Ngano man nga kun ang justification, kun ang righteousness nga i-fulfill man lang ang law kay nga si Christ naa na sa law. katumanan. Oh. Diba siya ang Ngano pa nga anong need pa man na ihang oh, sa nga sa kay Jesus Christ. Kaya kung sabagay gisulti man din na nga kung matuman nimo ang laws, ang mga commandments sa Dios, mahimo ka nga righteous. Pero kay wala man sa may makatuman. Mao na nga sulti ni Pablo after sa crucifixion ni Jesus Christ nga siya lang ang nakatuman. Ikaw nga tao, luwas kang Jesus Christ. Paano ka makatuman nga ikaw nga tao nga ang kasuguan sa Dios is holy, tapos ikaw is sinner? Pero kung ako'y magtingin, Pastor, parang si Christ pa rin, may sala pa rin sa kanila kasi nagtrabaho man si Christ during sa Sabat nila. Diba, nanguha pa sila og mga kung tanaw nimo din na. Kung tanaw nimo, hindi pasado sa kanila kung ako lang mag-uni. Diba? Kasi matanaw na po. Gikuan man nila, gikuan mo ni Kristo, gibang man sila. Gibang man sila, diba? Okay, kung tanaw nimo ang mosaiklo sa ginatawag Ten Commandments, ang Sabat wala niya ang gigamit. Diba? Gibang lang, mao nang hangtod karon. Ginagawa pa rin nila. So sa ila na yung gawa ni Kristo hindi pa sapat sa kanila. Mao lang ang ilang point na. Mao nang ga-strive na sila. Ang problema lang kay wala sila yung Holy Spirit. Wala sang Holy Spirit. Wala sila Holy Spirit. Wala sila pastor. Kay dili man sila believer, di man sila Christian. How comes nga ma-sealed sila sa Holy Spirit? Kaya kita palagi silang gaingi pa rin ng ano pala. No, din. Minsan din may mga prayers sila nga ang Holy Spirit tapos moment sige sila pa. Wala nang point din na. So, napunta din ato tadi sa ginatawag nga mga kinahanglan nga bahin sa pagdiling ni Satan kag sa mga demon sa Operation Footstool kani ay mao na sulti nga kumbaga pa nga sa pagpaaksi gihapon na paaksi Satanas sa gihapon, no? Nga sa pagdisip sa mabutang. So ato ta din sa virgin birth ni Jesus Christ. Sa isa ni kapamagi. So mabasa nato din nga ang birth ni Jesus Christ nga tawag nga sa iyang pagkatawa sa virgin nga babae gin-prophesy na sa Old Testament. Halimbawa sa Isaiah 7:14. Din ako nalilibog, Pastor. Ano man? Kasi pag abot sa Revelation, mayroon ding inaanak dyan, which is, kung ako'y natuman na lang sa Revelation nga na, yung pagtao ni Christ. Gina-relate lang. May part dira nga na-reveal na. Gi-relate na kung unsang mga tabo nga gikan sa Old Testament pagkadto sa kay Jesus Christ. Gitawag gani siya revelation tungod kay gi-reveal. Diba? Gitawag sa revelation, hindi na siya tinago, kundi gi-reveal na. Kaya lang may some part dira nga dili pa siya nahitabo. Secret pa lang siya. Diba? Mayroong part diyan na hindi pa nahitabo. Ginako nimo ang the whole book of Revelation? Para sa ang kwan. Hindi pa siya nahitabo. Gipakita na pero hindi pa nahitabo. Ginasulti na. Wala gipakita. Gipahibalo na daan. Gipahibalo na nga daan. Pero wala pa may tabo. Coming pa. Kay pag-abot na sa mga judgment. Gipahibalo na. Murag ana ba no? Okay, may tabo na siya sa judgment na. Para sa karon pag-open sa mga books. Nga gisilyo gikan pa sa the Book of Daniel. Tapos ang maka-open sila si Jesus Christ lang. Kay na-close naman na dito, silyado mo na ito sa the Book of Daniel nga mga prophesies, ang mga prophecy dito. So, na mga hitabo din na. Pero kaning kay Jesus Christ, kaning sa kwan, ang pinagasulti ka dahin as a whole Nga kwan, nga kaning siya, prophesy ni siya, tapos ang hitabo na sa gospel, matyong naklokan dyan, ang reality, tapos gi-relate na po na siya sa the Book of Revelation. Kung sa mga hitabo na kung baga nimo kung tanaw nimong senaryo gikan sa Genesis down to Revelation, makita nimo nga naga-coincide na sila ang truth. So na nimo makita ang truth jud mismo sa iyang kaugalingon.
Ambot na akong ipasabot nga remember nga ang truth wala gina wa siya naga-conflict by itself. Wala din siya, di na siya pwede magsumpake sa iyang kagalingon. So naga-rely din na. So sa ano pagpakita. Kaya nga naman, usay sa ubang nga translation pas ng Isaiah 7:14. Usay nagaisgot ni siya sang natawag nga kanang babae, dadalagita, halimbawa, Isaiah 7:14. Woman, ana. Oh. Amo na yung paghisgot. Oh. Kag sa ubang nga translation, mo ning pulong nga virgin. So naga-rely gyapon sa nga relationship sa ila kay sa kuan man god. Sa mga Israelites man god. Importante kay ng virginity sa pagbata sa pagminyo anay. Sa to pagminyo nga dili virgin, murag desperado ang lalaki niya na. Kaysa hinumdum ko, i-present na nila mo publicly. Ano? Ito vision nila kasi kailangan death magandang napagpagili sa virgin. Pero isa ni siya ka pagpakita po sa kaya nga si Jesus Christ. Nga unique jud ang iyang pag-anak sa iya through a virgin. Kay nga naman, kay kung ma-contaminate man kun, masagulan sang sperm cell ang egg cell o egg cell sa babae. Kuana na old nature. Mo na nga si Jesus Christ nga sa sa virgin birth gigamit ang chromosomes, pila na 23 chromosomes nga pure nga amo tong gimold sang Holy Spirit nga walay sexual nga kuan nga kanon nga paghimo kuni gimold yato kay kato siya is perfect. Mo na nga pag-anak kay Jesus Christ nga walay pamagi sa sperm cell ni Joseph. So perfect yun nga sinless si Jesus Christ. Pwede ko siya madiin. Kasi kung may anak manggod sa Old Testament, kay balo ko nga ang babae before sila kasal, pag human nila ang kasal, magkaroon sila og sexual intercourse, and then ipakita niya sa body sa mga young visitor nga mga neighbors niya on sa bao. Balik back to kay Christ. Kasi iba yung nangyari kay Christ nga baliktaran. Walay sexual nga intercourse. Karon kung mautong i-apply nato nga during sa ilang marriage nila, magkaroon sila ng intercourse with Jose. Tapos wala may ikabutyag si Jose tungod kay solemn na ang balita, buntis na, di ba? Si Mary. So wala siya maipakita na dugo nga i-present niya sa iyang mga visitor nga virgin pa si Mary kay wala man jud niya nagitandog. Now, mo ni pa. Sige daw, pastor. Mao po ni medically no, kung magtanaw ta. Halimbawa lang, kay virgin man jud si Mary nga gianak. Ako nakasabot ko ato, pastor, kasi gi-explain mo na nimo na daan. Ang point ko lang doon, yung dugo nga i-present mao ni ang boto na ako ipasabot. Halimbawa, medically ba? Nga pagbuntis ti Mary sa kay Jesus Christ, kay virgin pa man siya. Kung mag-intercourse siya kay Jesus Christ, di ba na magdugo? I don't know. Or else sa generation to generation, pastor, nawala na yung kanilang law na ganyan. So, morning virgin birth, giprophesy na sa Old Testament. And she shall call, tawagon sang babae call his name, Emmanuel. Ang word ring nga Emmanuel is kani siya, pulong ni siya sa Hebrew, dili ni siya name. Kay sa aton manggod, ang Emmanuel mang ginahimo naton pangalan. Same gyapon sa word nga tong gi-question nimo nga Noel, no? nga Greece. Kanan siya kanang Francia nga pamulong, no? Emmanuel. Tapos po ng pulong po nga Eloe, Eli, no? So kana siya mga transliteration. Kay nga naman, kay kaning pulong nga Emmanuel, nga tawagon iyang pangalan nga Emmanuel, pero si Jesus gid ang iya nga pangalan. Kay kasabot niya ni sa English is God is with us. So sa aton pa, and she shall call his name, God is with us. No? Naa ang presensya sa Dios sa ilaha. Mo nang buti pasabot sinisang pulong nga
Emmanuel. Now, naton makita sa Bible, manapod nga sa Bible na ginatawag nga mga transliteration. Mao na nga bisan ang pulong ng mga baptism, nga kana sa Greek na isang word. So da nimo maklasify ang eksakto nga mga pamulong. So mao magyapon sa Matthew 1:23, behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means which translated means God with us. So isa po ni sa mga pamulong nga Shekinah glory, ang presence of God naa sa ginatawag nga tawag ni kanay Holy of Holies, the presence of God. So importante kay sa ila ang ginatawag nga the presence of God. Mao na nga nag-aaway ang Israelite prastong Samaritan woman kag ang Diyo kung asa ang presence ang Dios. Importante kay na. Pero grasya kay sa aton nga mga Christians kay ngano man kay we are the temple of the living God. Okay, we are the temple of the living God. Nga ang presence ng Diyos, nga we are sealed by God, the Holy Spirit, is in us. Ano ang pinaka-importante din na? God is with us. Kaya sa Old Testament, dili sila sealed sa Holy Spirit mo. Ang Holy Spirit, o kung ang presence of God, naalang sa temple. Pero kita, grasya kayo. Kay we have the presence of God. We are sealed by God, the Holy Spirit. Kag naa sa aton ang God the Father, ang God the Son, no? Kag mao na ang God the Holy Spirit. So mao ning pulong nga Emmanuel, God with us. So dili bud pasabot nga si Jesus Christ nahimo siya nga perfect nga God tungod sa virgin birth. No, dili pod. Kundi kana siya mga sign lang nga prophecy nga unique ang iyang pagkaanak kay naa siya sa ginatawag nga virgin birth. Nga kung sa bagay naapoy mga igsoon na si Jesus Christ after sa pag-anak sa iya, so na siya mga igsoon nga mga lalaki o mga babae. So nanganak yun si Mary nga gikan sa similya ni Joseph. Okay. So kag mao na si Jesus Christ was born perfect. Kag isa pod, remember nga si Jesus Christ namatay sa ibabaw sa cross. Kaduha siya namatay sa ibabaw sa cross. Pero pagkadayon nato na siya sa sunod, i-post po nato na siya nga si Jesus Christ was crucified twice in the cross. Okay? So let's pray. Sa imo lang Amahan, salamat Ginoo sa mga padayon Ginoo sa pagtuon. Bisan Ginoo sa mga personal studies of keeping on to be like Christ na sa imong grasya sa imong pamagi. Kag salamat Ginoo sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit. Salamat sa presence sa matag isa. Kag giving us man Ginoo sa mga spiritual understanding sa imong pulong na sa imong grasya sa imong pamagi. Sa imong tanan ginadangop, ginapasalamatan, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.